Ang response operation ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas matapos sumanalasa ang bagyong Basyang, nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Wala din pong naitala ng mga insidente ho ng mga pagnanakaw sa kalagitnaan po ng bagyo. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Nagpapatuloy ang Philippine National Police pagsasagawa ng kanilang response operation matapos manalasa ang bagyong Basyang sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa 10 balitaan ngayong umaga sa Camp Crame, inihayag ni Public Safety Division Chief Police Colonel Liza Macapanlak na ang mga operasyon na ito ay nagpapakita lamang ng malakas na commitment ng pulisya sa pagpamanatili ng seguridad ng publiko, peace and order, at maging ang pamamahagi rin ng humanitarian assistance sa mga apektadong residentes na kasalukuyang nasa evacuation centers pa rin. Batay naman sa datos na inihayag ng Philippine National Police, higit sa 10,000 mga pamilya o katumbas ng 30,000 individual ang pansamantalang naninilahan sa mga evacuation centers habang 8,000 at 900 na mga pulis naman ang ipinakalat sa mga lugar para sa pagpapatupad ng seguridad, kapayapaan at traffic management at maging ang clearing operations sa mga lugar na napinsala sa naturang sama ng panahon. Kaugnayang pakinggan natin ang tinig ni Police Colonel Liza Macapanlak, ang ngayon ang Public Safety Division Chief ng Philippine National Police. As of 6 o'clock a.m. today, February 9, 2026, the Philippine National Police continue its active monitoring and response operation in relation to Tropical Depression Basyang. The PNP remains fully committed to ensuring public safety, law and order, and humanitarian assistance in all affected areas. As of the latest report, a total of 10,742 families and 30,361 individuals are currently sheltered in evacuation centers across affected areas. A total of 8,988 PNP personnel are providing assistance with evacuation, law and order, traffic management, and coordination with local government units and other concerned. Maliban naman dito, nakapagtala ng zero looting incidents ng pambansang pulisya sa mga apektadong rehiyon sa kabila man yan na malalaking pinsalang naiwan ng sama ng panahon. Ayon kay Macapanlak, mas pinalakas pa ng pulisya ang pagpapatupad ng police visibility, lalo na sa mga commercial areas, evacuation centers, at maging sa mga kritikal na infrastruktura upang maiwasan ang pagnanakaw at iba pang mga krimen sa gitna ng mga naging pinsala ng bagyo. Hinimok naman ng pulisya ang publiko na manatili muna sa mga ligtas na lugar gaya na evacuation centers upang matiyak na magiging ligtas sa mga mamamayan mula sa kahit ano pang banta dulot ng malalakas na pag-ulan. Mas mainam din anya na makinig sa mga tagubili ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan para na rin sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Kaugnayang pakinggan natin muli ang tinig ni Police Colonel Liza Macapanlak, ang hepe ng Public Safety Division ng Philippine National Police. The PNP has no recorded looting incidents nor crime incidents related to LPA Basyang. Police visibility has been intensified, particularly in evacuation centers, commercial areas, and critical infrastructure to prevent criminal activities and ensure public safety. The public is also strongly urged to stay informed through official advisories from PAG-ASA and to follow instruction from local authorities. The PNP stands ready to serve and protect, especially during times like this. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, ilang miyembro rin ng pambansang pulisya ang kabilang sa mga apektado ng nagdaang sama ng panahon at tiniyak naman na siyang maaabutan ng mga financial assistance matapos lamang ilang mga assessments na kailangang sumailalim ang mga ito. At yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.